God, nagmamadaling na siyang bumaba sa mataas na hagdan upang lapitan ang kaibigan na matagal na panahon ding hindi nakita. Nang tuluyan na siyang makalapit kay Emeros, ay kaagad niya itong niyakap nang mahigpit. "Oh God, how are you?" Tanong niya na halos maiyak pa sa sobrang tuwa dahil sa muli nilang pagkikita ni Emeros. "Okay naman ako, ikaw, kumusta ka naman?" Naghiwalay sila ng mahigpit na yakap sa isa't isa pero magkahawak naman ang kanilang mga palad. "Eto, okay lang din naman ako. God, namimiss kita. Kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita." Anya at sinuyod pa ng tingin ang kabuuan ng kaibigan. Mas lalo siyang napangiti. "Wow, mukhang asinsado na tayo ngayon ah." Napahik naman si Emeros. "Hindi naman bes, ano lang, nakajakpat lang na lalaking may makapal na wallet." Pabirong saad pa nito. Pero nang makita niya ang daliri nitong may suot na singsing, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. "May asawa ka na rin?" Excited pang tanong niya. Kinikilig na tumango si Emeros dahil sa naging tanong niya. "Let's have a seat," anya at pumuesto sila sa mahabang sopa. "Kailan ka pa nag-asawa?" Tanong niya ulit sa kaibigan. 2 years ago pa." "Really? Taga Dubai ang napangasawa mo?" "Wow, I'm happy for you, Emmy." Saad niya. "Ang tagal nating hindi nagkita." "Oo nga simula nang umalis kayo sa bahay ninyo wala na kaming naging balita sa inyo. Kila Aling Corazon, saan pa kayo nagpunta at bigla ata kayo umalis doon?" Tanong pa ni Emeros sa kanya. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan sa ere. Maya-maya ay nagkwento na rin siya sa tungkol sa mga nangyari sa kanila noon. Mga nangyari sa kanila ni Hunter noon. "Diyos ko, hindi namin alam na ganun pala ang nangyari sa inyo ni Sir Hunter." Gulat at hindi makapaniwalang saad ni Emeros matapos nitong madinig ang lahat ng kwento ni Mabel. "Kaya pala bigla kayo umalis sa bahay niyo." Malungkot siyang tumango at nag-iwas ng tingin dito. "Pero okay naman na kami ngayon." Muling napangiti si Emeros dahil sa sinabi niya. "Oo nga, mabuti naman kung ganun. At nagkabalikan din kayo. Hay nako, nakakalungkot naman ang mga nangyari sa love story niyo. Hindi ako makapaniwala na nangyari yun sa inyo ni Sir Hunter. Parang sa palagpas ko lang naman kasi napapanood ang mga ganong pangyayari eh." Ngumiti siyang muli at napatango. Sang-ayon siya sa mga sinabi ni Emeros. Kahit siya nung una ay ayaw ding maniwala. Nakaranasan nilang noon dahil kagaya ni Emmy, sa palabas niya lang talaga nakikita ang mga ganong senaryo ng buhay. Sina Ate Wanda at Isis pala, kumusta naman? Maya-maya ay naitanong niya nang maalala niya rin ang dalawang kaibigan. "Wala na akong balita sa kanila kasi simula nang umalis kayo sa bahay niyo. 1 buwan lang ang nakalipas, nag-resign din ako sa hotel kasi natanggap ako sa pinag-applyan kong trabaho sa Dubai. Nawala na rin ang communication ko sa kanila ni Ate Wanda. Dahil ilang taon ding hindi nagkita, mahaba-haba din ang naging pag-uusap nila ni Emeros. Kumustahan at nag-share ng mga nangyari sa buhay-buhay nila over the past few years. Nalaman niyang nakapag-asawa pala ito ng isang half Arabic, half Pinoy. Ngayon ay nasa Dubai ito nakatira at may 2 ng anak. Umuwi lang daw ito sa Pilipinas dahil tinawagan ito ng kanyang asawa para imbitahan sa kanilang kasal. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nagpaalam na rin sa kanya si Emeros dahil napasarap ang usapan nilang dalawa. Nawala na sa isip niya ang pagkikita nila ni Handa. Tinawagan na lamang niya ang kaibigan para humingi ng sorry dahil sa hindi niya pagsipot sa usapan nila. Pagdating naman ni Hunter galing sa trabaho nito ay naroon na siya sa kanilang kama at maayos ang pagkakasandal sa headboard ng kanilang kama. Nagbabasa siya ng paborito niyang novel na Ildefonso Ceres. Idol niya kasi ang writer noon. Nalaman niya na lamang ang tungkol sa libro na yon dahil kay Maria. Naikwento kasi sa kanya ni Maria na lahat pala ng kwento sa series na yon ay hango sa totoong buhay ng Ildefonso clan. At ngayon nga ay binabasa niya ang love story nito at ni Judas at sobra siyang na-amazed doon dahil madami rin palang pinagdaan ng pagsubok ang mag-asawa bago nagkaroon ng happy ending ang pagmamahalan ni Maria at Judas. Just like them, siya at si Hunter, maraming pagsubok ang hinarap sa buhay. But in the end, nagkaroon pa rin ng happy ending ang pagmamahalan nilang dalawa. "You're still awake, Mrs. Ko?" Anang Hunter nang mailapag nito sa mesa ang bitbit na bag at naglakad palapit kay Mabel.
Hinalikan nito sa mga labi ang asawa. Hinihintay kita, mahal ko, anya. Bigla namang sumilay ang matamis at malapad ng ngiti nito sa mga labi. Maya-maya nagtaas baba rin bigla ang mga kilay nito habang tinatanggal na ang mga butones ng long sleeve na suot nito. Why, Mrs. ko? Mag-make love ba tayo tonight? Tanong nito sa asawa. Puro ka naman make love, mahal ko. Kunwara nirapan niya ito. Hinintay lang kita kasi gusto kong sabay tayong matulog. And what, Mrs. ko? Hinuhubad na nito ang suot na pantalon. I just want to thank you, anya at muling ngumiti sa asawa. Isinarado niya ang hawak na libro at inilapag yun sa ibabaw ng bedside table. Nandito si Emerus kanina. Nagkita at nagkausap kami. And she told me na ikaw raw ang tumawag sa kanya sa Dubai para imbitahan siya sa kasal natin. Yeah, Mrs. ko, pinahanap ko talaga kay Mimi ang address ni Emmy sa Dubai and ako mismo ang tumawag sa kanya. Nakangiting bumangon siya sa kanilang kama at naglakad palapit sa kanyang asawa. Nang hawakan ni Hunter ang kanyang bewang, ay pinalupot niya rin sa liig nito ang kanyang mga braso. Walang paalam na hinalikan niya ang mga labi nito. Thank you, mahal ko. Sobrang tuwa ko kanina na magkita kami ni Emmy. I know you will be happy, kaya tinawagan ko talaga siya. You always make me happy, mahal ko. Because I love you, ay ng Hunter at umangat ang isang kamay. Pasuyo nitong hinaplos ang pisngi ng asawa. Pagkatapos ay hinawakan yon at muling inangkin ang mga labi nito. That's the only reason why I always make you happy. Why I want you to be happy. Habang mataman at puno ng pagmamahal, ang mga matang nakatitig sa mga mata nito. Seeing my wife happy, masaya na rin ako. You know, happy wife, happy life. Bahagya pa siyang natawa nang pagak dahil sa muling sinabi ng kanyang asawa. I love you, mahal ko. Thank you. One round is enough than saying thank you, my love. Kunwari ay inismera na naman niya ito. Hinalik-halikan naman ni Hunter ang kanyang mga labi. Pinupog din ng malilit na halik ang kanyang mukha hanggang sa bumaba ang mga labi nito sa kanyang liig. Pababa sa kanyang dibdib. Please, my love, napagod ako sa trabaho ko kanina. Naglalambing pang saan nito. Napagod ka naman pala so we need to hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang muling sakupin ng mga labi ni Hunter ang kanyang mga labi. Kakaiba ang mga halik nito ngayon sa kanya. Gusto niyang tumutol dahil sa totoo lang ay inaantok na rin siya. Pero hindi rin niya matanggihan ang mga halik nito. Lalo na mag-umpisa na ang kanyang asawa na tanggalin ang pagkakabuhol ng tali ng kanyang nighties. Yeah, she's wearing nighties. Request kasi yon sa kanya ng kanyang asawa. Nang una, ay naiilang talaga siya na magsuot ng ganun. Pero habang tumatagal, mas nasasanay na siyang magsuot ng ganun sa gabi kaysa sa ternong pajama. Napaungol na lamang siya nang maglikot na ang mga palad ng kanyang asawa. Maya-maya ay namalayan na lamang niyang dahan-dahan na siya nitong inihiga sa malambot nilang kama. Pinaibabawan siya nito. I love you, Mrs. ko. Mahal din kita, Mr. ko. Anya. Pero, ang isang round lang ha. Inaantok na kasi ako. Bahagyang natawa ng pagak si Hunter dahil sa sinabi ng Mrs. nito. Pero sa halip na sagutin ang sinabi ni Mabel, muli nitong inangkin ang mga labi ng asawa. Hindi naman papayag si Hunter na isang round lang sila ng kanyang misis sa gabing yon. Ilang gabi ring hindi ito pinagbigyan ni Mabel. Dahil naiinis daw dito si Mabel. Sa anong dahilan? Hindi alam ni Hunter, basta ang alam lang nito ngayon, hindi nito basta hayaang makatulog agad ang asawa. The wedding day. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mabel sa ere. Habang nakatayo siya sa harap ng full-size mirror at sinisipat ang kanyang sarili. Habang suot niya ang kanyang wedding gown. A-line wedding gown, simple, yet stunning and beautiful. Nakalugay din ang kulay blonde niyang buhok. May korona ring nakapatong sa kanyang ulo na may disenyong bulaklak gamit ang mga white pearl. Simpleng gown lamang ang napili niyang suotin pero nagmukha itong sobrang ganda nang maisuot na niya. Bagay na bagay sa kanya lalo na't binuhay ng gown na yun ang magandang kurba at hubog ng kanyang katawan. Para bang wala pa siyang anak sa liit ng kanyang puson, bewang at balakang. Are you ready, anak? Napalingon siya sa kanyang likuran nang marinig niyang nagsalita ron ang kanyang nanay Miranda. Ngumiti siya ng malapad at tumango.
Opo, Nay, Anya. Let's go then. Panay na ang tawag sa akin ng asawa mo. Kanina pa nangungulit kong nakaalis na raw ba tayo rito. Tumatawa pa ito ng Maging siya man ay natawa na rin, lalo pat na-imagine niya ngayon kung ano ang itsura ng kanyang asawa habang nainip na naghihintay sa kanya sa simbahan. Magkahawak kamay sila ni Miranda nang lumabas sila sa kanilang silid at bumaba sa mataas na hagdan. Pagkalabas nila sa main door ay isang Mercedes-Benz ang naghihintay sa kanila roon. Tahimik at kinakabahan siya habang nasa biyahe na sila. Nasa labas lamang ng bintana ang kanyang paningin habang lihim siyang nagdadasal. Hindi niya namalayan kung gaano katagal ang naging biyahe nila bago sila nakarating sa simbahan. Kung hindi pa siya tinawag ng nanay Miranda niya, hindi pa siya mababalik sa sarili niyang wisyo. Muli siyang nagpakawala ng malalim na paghinga. Ilang minuto lamang ay narinig na rin niyang tumugtog ang wedding march sa loob ng simbahan. Nagumpisa nang mag-march ang mga abay at mga ninang at ninong nila ni Hunter. Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng sasakyan na nasa tabi niya. Inalalayan siya ng isang lalaki at wedding organizer para sa makababa ron. Naglakad siya palapit sa nakasaradong pinto ng simbahan. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga at pinakawalan iyon sa ere. Ewan ba sa kanyang sarili, mas lalong lumakas ang pagkabog ng kanyang puso sa mga sandaling yun. Kinakabahan siya dahil sa labis na excitement niya. Nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, ay kagad na bumungad sa kanya ang magandang loob niyon. Maging ang maraming tao na naroon sa loob na nakatuon ang paningin sa kanya. Pero hindi niya yun pinansin. Basta naglakbay lamang ang paningin niya hanggang sa matanaw niya sa dulo ng pulang karpet ang kanyang asawa. Malayo pa rin sila sa isa't isa pero kitang-kita niya ang nakangiti at sobrang gwapo nitong mukha. Napangiti na rin siya ng malapad, saka nag-umpisang maglakad. Sobrang dami ng taong naroon. Kumpleto ang pamilya nila ni Hunter. Ang unique iho nila, ang kanilang ring bearer. Naroon din ang mga matatalik nilang mga kaibigan. Si Mimi na siyang kinuha niyang maging maid of honor. Si Risa at Jubel naman ay kasama ng dalawa niyang kapatid na naging abay. Maging si Jess ay kasama rin doon dahil si Emeros ay may asawa na. Napabilang na lamang ito sa mga special guest nila ni Hunter. Naroon din si Asmon, katabi ito ng kanyang asawa. Ito ang best man ni Hunter. Hindi niya inaasahan na makikita niya roon ang kanyang kaibigan. Na-miss niya talaga ang binata. Ilang taon ding hindi sila nagkita nito. Maging si Stel ay naroon din. Bumalik ulit ito ng Pilipinas, galing Italy, para lang dumalo sa kanyang kasal. Nangako naman kasi ito sa kanya na hindi ito mawawala sa araw ng kanyang kasal. Tinupad naman ito. Nandun din si Judas, kasama nito ang asawang si Maria, si Victor at ang asawa nitong si Tinay. Naroon din ang mga business partners o stockholders ng Imperial Palace at Liquor Palace. Habang papalapit siya sa may altar kung saan nakatayo ang pinakamamahal niyang si Hunter, basta na lamang nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Mabilis niyang kinagat ang pangilalim niyang labi upang pigilan na maiyak. She's just happy. Finally, magiging isang Mrs. Imperial na siya. Sa harap ng altar na yon, sa lahat ng mga bisita nila na naroon na magiging saksi sa pag-iisang dibdib nilang muli ni Hunter. Hi, Mrs. ko. Tuluyan na pala siyang nakalapit sa kanyang asawa. Hi, mahal ko. Bating niya rin sa kanyang asawa. Are you crying, Mrs. ko? Napailing siya. I don't want to cry, Anya. Please don't make me cry. Masisira ang makeup ko. Baka pumangit ako sa paningin mo, mahal ko. Tumawa naman ang pagak si Hunter at masuyong hinaplos ang mukha ng asawa. He's so happy right now. Ang nararamdaman nitong saya ngayon ay walang katumbas. And he's also excited. Kanina pa nga gustong maiyak ni Hunter nang makita nitong papasok na sa pinto ng simbahan ang asawa nito. Pero pinipigilan lamang nito ang sarili na huwag maluha. Hindi naman sa nahiya itong makita ng ibang tao roon o naman kagaya nitong kalalakihan na naroon na umiiyak. But he just don't want to cry. Magaling naman ito magpigil ng emosyon kahit pa masira ang makeup mo, mahal ko. You're still beautiful in my eyes. Nakangiting saad nito. Napangiting lalo si Mabel. Let's go. Iminuestra ni Hunter ang braso nito sa asawa. Humawak naman doon si Mabel at sabay na silang naglakad.
palapit sa altar, kung saan naroon naghihintay sa kanila ang pari. Kaagad na sinimula ng pari ang seremonya. We are gathered here today to celebrate one of life's greatest moments and to cherish the words which shall unite Hunter and Mabel in marriage. Marriage is the promise between two people who love each other and who trust in that love, who honor each other as individuals, and who choose to spend the rest of their lives together. This ceremony will not create relationship that does not already exist between you. It is a symbol of how far you have come these past few years. It is the symbol of the promises you will make to each other to continue growing stronger as individuals and as partners. No matter what challenges you face, you now face them together. And no matter how much you succeed, you now succeed together. The love between you joins you now as one. Pagkatapos nyon ay nagpalitan sila ni Hunter ng kanilang vows. Hindi na masyadong madetalye at mahaba ang mga sinabi nila dahil alam naman ng mga puso nila ang mga salitang gustong sabihin nila para sa isa't isa. Bride and groom, you have heard the words about love and marriage, have exchanged your vows and made your promises and celebrate your union with the giving and receiving of rings. It is all the time that I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nakangiting humarap sila sa isa't isa. I love you, Mrs. ko. Anang Hunter matapos nilang iangat ang belo na suot niya. Hinawakan din ito ang kanyang mukha. Mahal din kita, Mr. ko. Walang salitang namutawi sa mga labi ni Hunter. Inangkin nito ang mga labi ni Mabel. Masigabong palakpakan ang pumuno sa loob ng malawak na simbahang yun. Nang pakawala ni Hunter ang kanyang mga labi ay hinapit siya nito sa kanyang bewang at humarap sila sa marami nilang bisita, lalo na ang mga pamilya nila na labis ang kaligayahan sa mga sandaling yun. Para sa kanilang mag-asawa, sa malawak na function hall ng Imperial Palace, kinanap ang kanilang reception. Marami pa ring bisita ang naroon. Nakakapagod man kausapin at libutin ang mga taong naroon para pasalamatan nila ni Hunter ng personal, pero nangingibabaw pa rin ang kaligayahan sa puso ni Mabel sa mga sandaling yon. Walang pagsidla ng kasiyahan sa kanyang puso. Congrats again bro, Anang Estel na nakipagkamay ulit kay Hunter. Yumakap at hinalikan naman ito sa pisngi si Mabel. Thank you bro. Thank you sa pagpunta mo, Tete ha, Anya. Of course, I made a promise. Mas lalo siyang napangiti. Bes, congrats. Niyakap din siya ni Jess nang makalapit sa kanilang mag-asawa. Thank you, Bes, Anya. By the way, this is Estel. He's my friend. Pagpapakilala nito sa binata. Estel, she's Jess, my best friend. Mabilis namang umiti si Jess sa binata at inilahad ang kamay nito. Hi, nice to meet you. Tinanggap naman yun, Estel. Nice to meet you, Jess. Paano? Iiwan mo na namin kayo riyan, ha? Enjoy the night. Humindat pa siya kay Jess habang may kakaibang ngiti sa mga labi niya. Tilang tinutukso niya ang dalaga para kay Estel. Nakangiting umirap na lamang sa kanya si Jess bago siya inakay ng kanyang asawa papunta sa kabilang mesa. Nagmamadali siyang lumapit sa binata. Kaagad namang tumayo sa pwesto nito si Asmon at sinalubong na mahigpit na yakap si Mabel. I miss you so much, Anya. Don't tell me that words in front of your husband, Mabel. Kakabati lang din namin after a long time. Baka magalit na naman ang mokong na yun sa akin. Pabirong saad ni Asmon sa kanya. She really miss him at oo, naikwento na rin sa kanya ng kanyang asawa na matagal ding hindi nagkabati ang dalawa. Dahil sa nakita ko noon itong naghalikan sila ni Asmon noon. Simula nang umalis siya at hindi na sila nagkita ni Hunter. Umalis din pala si Asmon ng Pilipinas at sa ibang bansa na malagi ng ilang taon dahil nag-away ito at ang kanyang asawa. Umiiling na natawa naman si Hunter at tinapik-tapik sa balikat ang kaibigan. I miss you bro. Erg, hindi ako bakla bro. Napahagikik na lang siya dahil sa biruan ng dalawa. Isa yun sa namimiss niyang sobra. By the way, nagtatampo ako sa iyo, Anya. Maya-maya. Bakit naman? Tanong ni Asmon. Nakita kita nung nakaraan sa supermarket, pero hindi mo naman ako pinansin. I know you saw me. Nanunulis pa ang kanyang nguso. Muling tumawa si Asmon at kasabay ang pagkamot nito ng batok niya. I'm sorry, sweetheart, but it's not me.
Mabilis na nangunot ang kanyang noo at napatitig ng mataman sa binata. It's my brother, Ama. Anito. Nandito kasi siya sa Pinas 3 months na. Well, nasa France naman ako at kakauwi ko lang dito nung isang araw. May kakambal ka? Gulat at tila ayaw niyang maniwala. Asmon has a twin brother, Mrs. Ko. Si Hunter ang sumasagot. Kaya hindi kanya pinansin kasi hindi kanya kilala. Napatango na lamang siya dahil sa nalaman niya. Kaya naman pala hindi siya pinansin ito. Kasi hindi naman pala yun si Asmon. Gusto pa sana nilang makausap ang kaibigan pero dahil kailangan pa nilang puntahan ang ibang mga bisita, saglit silang nagpaalam ni Hunter kay Asmon. Babalikan na lamang nila ulit ito mamaya. Tuloy-tuloy na ba ang kanilang kasayahang mag-asawa? At happy ending na ba ito sa mga susunod pang kabanata? Ito ay ating aalamin